Hello student, our lesson for today is about factoring trinomial ax squared plus bx plus c where h equals to 1. But this time, ang ating last term ay negative. So paano kaya ang gagawin natin proseso ng pagkuha ng factor kung ang last term natin ay negative? So magsimula muna tayo sa review. Okay, so identify the factor of the following. Number 1, 18. Ano nga ba yung mga factor ng 18? So meron tayong 1 times 18, 2 times 9, saka 3 times 6. Next, 14. Ano ang mga factor ng 14? 1 times 14 and 2 times 7. Next, 11. Ano ang factor ng 11? So, meron lang tayong isang pares ng factor. We have 1 times 11. And then, 4. Number 4 is 25. O, ano ngayon ang mga factor ng 25? 1 times 25, 5 times 5, so, yun lang yun. Then, number 5, 36. Ang factor ng 36 ay 1 times 36, 2 times 18, 3 times 12, 4 times 9, and 6 times 6. Okay, so let's have factoring trinomial. Sample number 1, x squared minus 3x minus 10. So, kung mapapansin natin, sa given natin, yung last term is negative. Okay. So kapag ganito, mag-ready tayo ng dalawang parentheses with positive and negative sign. So ang factor ng x squared ay x and x. Ngayon, negative 10 yung ating last term. Mag-iisip tayo ng factor ng 10 na kapag minus natin, tandaan na, since last term natin is negative, kailangan i-minus yung factor. Kapag minus natin yung factor ng 10, dapat ang lalabas is 3. Okay, simulan natin sa 10. 10 times 1, so 10 minus 1 is equals to 9. Pwede rin 1 times 10. 1 minus 10 is equals to negative 9 naman siya. So since hindi naman 9 yung hinahanap natin, hindi siya yung factor na kailangan. 5, next is 5 times 2 or 2 times 5. So 5 minus 2 is 3. Since 3 yung hinahanap natin na factor, etong factor na to yung gagamitin natin. So, pansinin natin yung middle term. Ang middle term natin ay negative. So, kapag negative ang middle term or whatever the sign of the middle term, yung highest value niya, yun yung magiging sign ng ating factor. So, since negative yung middle term natin, yung highest factor natin is 5. So, yung 5 yung negative. So, negative 5. Yung 2 naman, yung magiging positive. So, yung negative 5, ilalagay natin dito sa may factor na may negative sign. Yung positive 2, ilalagay natin sa may sign, sa factor na may positive sign. So, yan. So, ang final answer natin is x plus 2 times x minus 5. Yun. Okay. Another example, factoring trinomial, example number 2 is x squared plus 2x minus 8. Again, mag-ready tayo ng dalawang parentheses na may positive and negative sign. So, ang factor ng x squared ay x and x. Then, ang ating hahanapin factor ay 8. So, kapag minus natin yung factor ng 8, dapat ang lalabas ay 2. Okay, so we have 8. 8 times 1. So, 8 minus 1 is equal to 7. Since hindi naman 7 yung hinahanap natin na sagot, hindi siya yung factor na gagamitin natin. 4 times 2, 4 minus 2 is equals to 2. Since 2 yung hinahanap natin sa middle term, 4 and 2 yung gagamitin natin factor. So, pansinin natin ulit yung sign sa middle term. This time, positive na yung sign. So, tandaan natin, yung highest value ng factor ng 4 and 2, siya yung magiging sign natin. So, since 4 yung highest, siya ngayon yung positive. And then, yung 2 is negative. So, yung positive 4, ilalagay natin sa may positive sign. Yung negative 2, ilalagay natin sa may negative sign. So, ang final answer natin is x plus 4 times x minus 2. Okay. So, another example, example number 3, x squared plus 2x minus 15. So, mag-ready ulit tayo ng dalawang parentheses na may positive and negative sign. So, ang factor ng x squared ay x and x. Now, 15 naman yung hahanapin natin na factor na kailangan pag kinuha natin yung difference or kapag minus natin, dapat 2 yung lalabas. Okay, ano bang mga factor ng 15? So, we have 15 times 1. 15 minus 1 is 14. So, hindi siya yung factor na hinahanap natin. Next, 5 times 3. 5 minus 3 is 2. Since 2 yung hinahanap natin, 5 and 3 na factors ang kailangan natin.
ang sign natin sa middle term ay positive. Again, kung sino yung mas mataas na number, siya yung magiging positive. So, 5 yung mataas, 5 yung positive, 3 yung mababa, siya yung negative. Yung positive 5, ilalagay natin sa may positive sign. Yung negative 3, ilalagay natin sa may negative sign. So, ang final answer natin is x plus 5 times x minus 3. Okay, thank you. So dito nagtatapos yung ating video lesson. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Bye!